2.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, kapatid! Kapatid, halika na. Ano ba yun? Salamin. Samahan nyo na nga po. Ngayong medyo makulimlim, na medyo maaraw, na medyo hindi mo maintindihan ang ating panahon, marami ang mga nagsasaya dahil nga po medyo, ay salamat Kuya Poy, hindi na ganun kainit ha, tulad nung dati, yung sobra-sobra. Although mainit pa rin, pero ito po ang pinakaiingatan nyo na panahon. Oo, yung nagbabago yung panahon dahil dito na naman, lalabas na naman ang mga timon. Lalamat na naman mga... Excuse me po. Lalabas na naman yung mga ubo para sa mga mahihina. Mga mahihina ang pulmon. Kaya naman, sige, karga po tayo ng maraming malinis na tubig. At syempre, ang ating vitamin C. Ganon! Ayan naman po ay friendly reminder lang mula sa inyong kuya, ang inyong Kuya Poy, para mas dire-diretso, para mas tuloy-tuloy ang ating pagsasama at ang ating pagtututukan dito sa H2H, sa Heart to Heart. Ganon! Kasi baka kapag ka sumama ang pakiramdam mo, nagkasakit ka, pagka ganyan, umiinom ka ng gamot, di ba? Minsan kailangan may mga iniinom tayong gamot na kailangang itulog na muna, kailangang ipahinga. Paano ka magkakaroon ng pagkakataon na manalo ng isang sulit TV box na pamimigay natin dito? O kaya naman, paano ka naman mapipili? Doon sa 5 mananalo ng 250 pesos na cash. Diba? Kaya kailangan healthy para laging happy. Ganoon. Ayan, kaya naman i-share nyo na nga po ng i-share ang ating live stream for today, Tuesday. Isabay nyo na nga po sa inyong pagtutuos ng inyong mga kikitain na naman sa mga susunod na araw. At syempre, isa pa yan ha, kapag tayo ay healthy, walang absent, maayos na nagagawa ang ating mga trabaho sa opisina o kaya naman sa ating mga small business o kaya naman sa inyong mga racket, mga karakitan dyan. O kapag ka healthy ka, matutuos mo ng maayos. O yung kikitain sa mga susunod na araw na siya namang itatapal mo doon sa mga babayarin. Ganun. I-share nyo na nga po ng i-share ang ating live stream ngayon. Sabay share na rin para sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa 92.3 sa FM. Ang kasiyahan para sa iba pa, sa mga kapitbahay ninyo, para sa inyong mga sakay din. Sa inyong sa mga TNVS, mga drivers natin, thank you so very much sa inyong pagtutok. Mga love stories, mga kung ano-ano mga kwento ng ating mga kapatid, ang ating malalaman. Hindi yung parang pinagchichismisan na lang ang inyong mga karanasan. Mas maganda yung pinagtutulungan natin, nagpapayuhan po tayo. Ayan. Kaya naman sa pagkakataong ito, ay ipapasok na natin agad. Uy, maganda ha. Baka kilala nyo itong si Emily. Ay nako, parang gusto ko na ngayon pala, kanina nabasa ko na yung kwento, parang ngayon pa lang gusto ko ng payuhan, pero maganda na malaman nyo na agad kung ano ba ang naging problema nitong si Emily. Kaya uunahin na nga po natin ngayong Tuesday afternoon na ito ang ating Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Suki po ako ng inyong radio program. Kaya nga sa tuwing lunch break ko sa opisina ay kayo ang nagiging background ko kasama ang aking iba pang mga katrabaho. Ako nga pala si Emily, 29 years old ng Santa Ana, Manila. May long-time boyfriend na po ako.
Masasabi kong napakasigla ng relasyon namin ni Mark. Sino ba namang mag-aakala na simula high school hanggang ngayong mga nagtatrabaho na kami ay nananatiling matatag pa rin ang aming pagmamahalan. Pangarap naman siguro ng lahat ng mga kababaihan na maitrato na para bang Disney princess ang Peg at maswerte ang gaya ko dahil naramdaman ko yun sa taong lubos kong minahal ng totoo. Ramdam ko yun kay Mark, Kuya Poy, pagdating sa ibinibigay niyang effort sa akin gaya na lamang ng pagluluto niya, pagbibigay ng regalo na kahit na wala namang okasyon, at ang pagiging consistent niya sa paghatid at sundo sa akin. Saan ka pa, di ba? Kaya masasabi kong napakaswerte ko talagang girlfriend kay Mark. Pero bigla na lamang nagbago ang lahat ng yan matapos kong maramdaman ang pananamlay ng pakikitungo sa akin ni Mark. Hindi ko malaman kung bakit nawala ang dating Mark na nakilala ko. Ultimo yung paglalambing o kahit hatid sundo niya sa akin. Ang pagbibigay niya ng mga surprise na lakad at mga dates namin at iba pa ay hindi ko na naranasan pa sa kanya. Pakiramdam ko tuloy ay may iba na ang boyfriend ko. Hindi ko rin masabing niloloko niya ako dahil wala naman akong makitang ebidensya sa cellphone niya o kahit sa ibang mga pinupuntahan niya. Ilang araw ko rin kinukulit si Mark tungkol dito. Ang kaso nga lang, ramdam kong lutang at malalim ang iniisip ng boyfriend ko. Dahil dyan, nadala ko na rin ang pagiging matamlay ko sa workplace namin. Pero ang pagkakataong yan ay nagbukas din ng pinto para naman mapalapit naman kami sa isa't isa ng isa sa aking mga katrabaho na si Stephen. Sa totoo lang, si Stephen ang sumalon ng mga hinanakit at problema ko kay Mark. Siya yung natatakbuhan ko sa tuwing pakiramdam ko ay hindi na ako mahal ni Mark. Hindi naman lingid sa kaalaman ko na matagal nang may pagtingin sa akin itong si Stephen at openly sinasabi niya yan sa office mates namin na nagugustuhan niya ako. Siyempre wala naman yun sa akin dahil may pagka-joker naman talaga itong si Stephen. Kaya hindi ko rin masyado pinapansin at sineseryoso. Pero sa paglipas ng mga panahong nangungulila ako kay Mark, unti-unting napunan ni Stephen ang pagmamahal at paglalambing na hinahanap ko sa isang boyfriend. Sa totoo lang, iba na ang nararamdaman ko kay Stephen. Kaya nga, nagawa kong ibigay sa kanya ang sarili ko dahil sa atensyon at paglalambing na hinahanap ko mula sa tumamlay na kasintahan kong si Mark. Isang malinaw na pagkakamali, Kuya Poy, ang nagawa ko. Dahil sa matinding pagkakonsensya ng kalooban ay minabuti ko nang harapin itong si Mark at maglakas loob na makipaghiwalay sa kanya. Sa pagkakataong yun ay nanatiling tikom ang bibig ni Mark. Sa totoo lang, gusto kong mabigyang linaw kung bakit na lang bigla siyang tumamlay sa pakikitungo niya sa akin. Gusto kong manggaling mismo sa kanya na may iba na siya para matuldukan na rin namin ang 11 taon naming relasyon. Nawasak ang kalooban ko nang madiskubre kong ang pagkakataong yun, Kuya Poy. Dahil laman ng isang bag ang isang kapirasong papel na sasagot pala sa matagal nang gumugulo sa aking isipan. Labis akong nabigla sa nalaman ko, Kuya Poy. Inabot ito sa akin ni Mark. May sakit pala ang taong ibinigay ang halos buong sarili niya para sa akin. May sakit ang taong inakala kong ipinagpalit na ako sa iba, Kuya Poy. May stage 3 prostate cancer itong si Mark. Sa puntong yon ay bigla na lamang nanlabig ako at niyakap ko ng mahigpit ang boyfriend ko. Hindi niya alam kung paano niya aaminin sa akin ang matagal niya nang dinadalang mabigat na problema ng mga oras na yon. At nang dahil nga sa nangyari, hindi ko na ngayon alam ang gagawin ko sa nagawa ko ring mabigat na kasalanan sa kasintahan kong si Mark. Kuya Poy, naging makasarili ako at inuna ko ang sarili kong, ang makamundo kong kapritsyo.
Habang siya naman pala ay patuloy niyang tinitiis ang sakit na inililihim niya sa akin. Hindi ko na alam kung papaano ko paaaminin sa kanya na gawa kong pagtataksil, Kuya Poy. Kaya nga umaasa ako sa inyong programa at sa lahat ng mga kapwa ko nakikinig na kahit papaano ay mabigyang kasagutan ng pinagdaraanan kong problema ngayon. Alam kong hindi ninyo may iwasang tuligsahin ako sa ginawa kong pagkakamali pero ganun pa man, ay babaunin ko pa rin itong aral at magpapasalamat pa rin ako sa inyo dahil may pakialam kayo sa akin. Maraming salamat sa pagkakataong maitampok bilang kwento ang aking storya. Lubos na gumagalang at naghahanap ng kasagutan, Emily. Especially for you. Mga kapatid, napakinggan nga natin ang kwentong ibinahagi ni Emily kung saan ay siya po ay nagkamali ng dahil sa pag-aakala na siya ay iniwan na o ipinagpalit ng kanyang longtime boyfriend na si Mark. 11 years na napakasigla at talaga namang halos sabi niya nga dito, no, ang kanyang description kay Mark ay halos inialay na yung kanyang buhay, di ba? Pinagluluto siya at kung ano-ano pa na mga surprises, di ba? Napaka-energetic ng kanilang relationship nitong si Mark at itong si Emily. Nga lang, mga kapatid, ay bigla nagbago itong si Mark. Kaya ito magsilbing aral sana para sa lahat ng mga may karelasyon ngayon na kung hindi naman laging third party kasi ang dahilan kung bakit para ba nanlalamig o para bang parang lumalayo o dumidistansya ang inyong mga partner sa inyo. 'Di ba? Bagaman hindi nila sagutin, meron katulad nito. Meron na palang malalang karamdaman na pinaglalabanan itong si Mark at inihahanap pa nila ng tiyempo kung paano nila ito sasabihin dahil sa kanila pa lang, sa kanilang mga sarili ay very devastating na yung ganyang balita dahil sa pagmamahal nila sa inyo, dahil sa concern na wag din kayo madiskaril sa inyong mga diskarte sa buhay, ay minsan meron mga tao na pinipili nilang sandali, sasarilinin ko muna itong impormasyon na ganito, no? Ayan, pero isa ring pagkakamali naman yan para sa mga taong katulad nga ni Mark na hindi na dapat pinagtagal pa naman yung ganito mga katotohanan na hindi mo naman maikukubli. After all, magpartner na kayo, magkasama na kayo for the longest time, hindi naman sa sinasabing wala ka bang tiwala doon sa partner mo. Yes, ayaw mo siyang malungkot, pero ito na yung katotohanan eh. At kung hindi ngayon, kailan mo sasabihin yung ganyan na meron ka palang dinadalang karamdaman? Pero itong kwento nga po na ibinahagi ni Emily ay isang patunay na kailanman ay hindi nga maitatama ng isang pagkakamali ang isa ring pagkakamali. Bakit ko po nasabi yan? Kasi nga hindi tama yung naging paraan din nitong si Mark na ikubli yung ganitong mga seryosong mga bagay. Katulad ng isang matinding karamdaman sa kanyang partner. Kapag ganyan, kailangan ay sabihin natin kahit papaano or hindi nga pwedeng kahit papaano dapat yung partner mo. Bukod sa yung pamilya, ito katulad nito mag-boyfriend sila, mag-girlfriend, bukod sa yung pamilya na nakakaalam, dapat yung partner mo rin. Pinagkakatiwalaan mo para siya man ay alam kung ano ba ang i-expect sa iyo o ano rin man ano man ang kanyang maitutulong din para sa iyong pinagdaraanan. I mean, emotionally or spiritually, yan yung guidance sa iyo, kung hindi man financial, yung 'di ba? Katulad nito, bigla na lamang nawala sa eksena itong si Mark sa buhay ni Emily. Ang inisip niya at hindi niya pa sinasagot yung mga katanungan, kaya rin naitulak siya para magkasala. Sinisisi ko ba si Mark dito? No, not hindi naman ganun katindi ang paninisi ko sa kanya, pero it could have been avoided kung alam nitong si Emily na meron na palang matinding pinagdaraanan itong si Mark. Ayan, nagkulang nga siya sa pagsasabi, pero kita nyo, sa ganito mga pagkakataon, sa sobrang katahimikan na yan, ay hindi rin dapat namang umalis itong si Emily sa tabi nitong si Mark. Hindi mo man kailangan mangulit at mayat maya siyang tanungin kung ano ba ang problema, pero kung hindi ka umalis sa tabi niya, makikita mo ang mga pagbabago. Kung meron pala siyang karamdaman, makikita mo at sasabihin din sa'yo. Ganun yun, Emily. Ikaw rin kasi na-spoil ka kay Mark na siya yung laging nagbibigay. Siya yung giver sa inyong relationship at ikaw naman yung taker. Kaya sa mga pagkakataong ito, dapat maging mas sensitive kayo. At ito pa, isa pang punto ng kwentong ito, kung ang problema mo ay sa partner mo, kayo ng partner mo
ang mag-ayos at maghanap ng solusyon dyan. Kung sakasakali at lalapit sa ibang mga tao, siguraduhin mo na yung mga taong lalapitan mo, ang mga taong hihingan mo ng payo ay yung mga walang gusto sa'yo. Dahil yung iba dyan ay para mga buitre na nag-aabang lang ng pagkakataon na ikaw ay makuha nila. Na ikaw ay mapagsamantalahan din nila. Katulad na nangyari dito kay Emily at kay Stephen. But for now, Emily, ang main issue dito is not yung cheating mo. Hindi ko sinasabi na hindi yan issue, pero hindi na muna yan ang issue ngayon. Ikaw, papaano ka ngayon tatayo bilang girlfriend kay Mark na merong stage 3 prostate cancer? Papaano mo siya tutulungan? Yan yung mas malaking issue na kailangan ng solusyon. Yan muna ang focus mo. And then, tsaka mo na ipasok yung issue na yan. May nararamdaman na yung tao. Magpapasok ka pa ng ganitong klase ng issue sa kanyang mga isipin, sa kanyang problema. Hindi na muna. Mag-ano ka na muna, no? Alam mo na yung pagkakamali mo. Kung gusto mo, magbago ka na. Alam mo na 'di ba? Ganun lang naman 'yon. Ang mga konting talino lang ang kailangan diyan, but please, iyan na muna. Ang focus na muna kung paano ka makatulong as a partner kay Mark sa kanyang sakit na pinagdaraanan ngayon. Okay, mga kapatid, eto na muna. I-announce na natin ang mga unang winners ng unang dalawa ba? Tama? Unang dalawang winners ng ating 250 pesos na cash prize sa ating programa. Ang first winner natin ng 250 pesos ay si Rosalina Dalangin. Congratulations po sa inyo. Ayan, sa Dear Kuya Poy advice at reaction niya. At syempre si Alma Aranilio. Ayan, halos araw-araw na mga kasama po natin sila dito. Love question of the day. Sige nga, labasan nga ng diskarte, paano suyuin ang jowang nagtatampo? Nagtatampururut! Papaano nga ba mga kapatid? Ito, sabi ni Eileen Liantes, good afternoon sa'yo Kuya Poy. Ako, ang ginagawa ko, pinagluluto ko siya ng paborito niya na pagkain pagka nagtatampo. Yan lang. Si Darwin Rosel naman, sabi niya, kinakausap ko ng kalmado, magsusorry kung nagkulang ka sa kanya bilang jowa at bumawi ka sa panahong hindi kayo nagkakasama. Much better kung mag-set kayo ng schedule kung kailan kayo pwedeng mag-date. Yung hindi kayo parehong busy. Ayan, mahirap naman kasi yung date na 1 oras lang. Alam mo naman, traffic, lalo kung taga dito kayo sa Metro Manila. 40 minutes sa traffic, 20 minutes yung date. Mababawasan pa yun kasi mag-aabang pa ng sakay sasakay pa. Take out na lang, gano'n, nag-drive-thru na lang. Yun na yung date. Bilis naman. Ito, si Maring Marceline Reyes, sabi niya, lambingin. Oo, bilhan siya ng pinaka-favorite niya na stuff. Oy, ang sarap na maging jowa nitong si Mari Marceline. Gusto ko ng simple lang naman gusto ko. Gusto ko lang ng brand new car siguro. Yung mga favorite stuff ko. Kaya naman bagong motorcycle na accessory. Grabe ha. Ayan si Lloyd Opeñano, sabi niya, kung may pagkukulang o pagkakamali, matutong magpakumbaba kahit na ikaw ang tama o ikaw nga talaga yung mali. Laging humingi ng sorry para hindi na humaba pa at samahan mo na ng surprise sa mga gifts at jokes na rin na sa tingin mo ay mapapatawa mo siya kahit na magmukha ka ng kengkoy, basta mapatawa mo siya. Lagi mong iisipin, ang babae ay laging tama. It's either lagi silang tama o lagi kang may tama. Anong gusto mo? Diba? Ganoon yun. Galing naman sumagot ni Lloyd Irvin. Si Apolinario Anga, sabi niya, pagka nagtampo ang jowa ko, susuyuin ko siya. Itatanong ko kung nabili niya na ba yung gusto niya at ipapasyal ko siya sa Boracay. Ang gastos manuyo talagang sa Boracay. Halika na. Gala muna tayo sa Boracay. Saglit lang. Balikan.
Si Junjun Dagoy naman, sabi niya, ay nako, sesendan ko agad ng nung money transfer at padedeliveran ko ng food. O kaya naman mag-shopping muna siya. Galing din ni Junjun. Ang gagalante ng natin. Oo, Jeff, ang gagalante ng mga sumasagot natin. Pamimigay pa ba natin 250 pesos tsaka yung Sulit TV? Ang yayaman nyo naman pala eh. Iba. Matindi ha. Si Rosemary Sean Shervo, sabi niya, marami. Depende yan sa tampuhan eh. Ako kasi, food lang, okay na. Kumakalma na. Basta nandyan na yung food, di ba? Ayan, ito naman si Eileen Amerol, magtatampo din ako sa kanya hanggang sa wala na lang pansinan. Uy, maganda rin yan, minsan ha. Lalong-lalo na, at yan nga yung sasabihin ko. Ito ha, kapag ang issue ninyo o yung pagtatampo ni jowa ay gawa niya lang o issue na siya ang bumuo, hayaan nyo lang muna. Wag nyo rin pamihasain na gusto lang magpalambing. Ikaw ang lumambing sa akin. Hindi yung ako na gusto mo magpalambing, gusto mo ng yakap. Pwede ka namang yumakap. Bakit ako naman lagi ang yayakap? Di mag-shower ka na kung gusto mo. Ganyan. Wag niyong pamimihasain, nakakapagod. Hindi, pero seriously, lalo na yung iba alam ko naman, gumagawa lang ng mga petty issues, ganyan. Pero wag niyo namang sasanayin din. O wag niyong papagurin ang inyong mga partners by doing or by creating yung mga yung mga petty issues para suyuin kayo, para kapag alam niyo na, kapag nagkakasuyuan kasi mas nagiging sweet daw yung pagsasama. Yung iba nagsusungit nang wala na talagang kadahi-dahilan. Ayan, be mature enough. Ayan, lalo na kapag nga marami rin kayong mga isipin, marami rin kayong mga ginagawa sa buhay, ilalagay sa lugar ang inyong mga pagpapabebe. Ilalagay sa lugar dahil yung iba napipikon din, yung iba napapagod din, at yung iba inaabot din ng toyo. Ganyan. Ganyan po yan. Ito si Trina Loresca, sabi niya, pagka nagtatampo si hubby, ibibili ko siya ng new bike. Swerte. Ang yaman talaga ng mga natin. Ito, sino pa? Ayan, si Andeng Bongo, sabi niya, through money transfer na lang pagka nagtatampo, Kuya Poy. Okay na. Dyan na muna tayo sa Resorts World. Iba rin. Ayan. Si Kuya Poy, papaano raw magtampo ang isang Kuya Poy? Ay ako, iba. Kapag ka nagtatampo ko, tahimik na lang ako. Tumatahimik na lang ako at naghihintay nga ng inyong mga padala. Ganun na. Nagpapasuyo na lang rin. Ganun din pala. May papigil-pigil pa. Pero maraming salamat po sa inyong mga kasagutan ha, mga kapatid. At syempre, i-announce na rin natin. Eto na, may mga napili na nga po kami. Ang ating 3rd at 4th winner ng 250 pesos in cash. Ibig sabihin po niyan, bago matapos ang ating programa, meron pa tayong isang Sulit TV box na pamimigay at isa pang 250 pesos na nakakapagod na. Alam niyo yung yung pagbabasa ng kwento natin sa Dear Kuya Poy, yung pakikipag-usap sa H2H Confessions, di ako masyado napapagod. Pero sa dami ng mga ipinamimigay natin, doon ako napapagod. Pero yun yung masayang pagod. Kaya eto na ang ating 3rd winner ng 250 pesos na cash, si Darwin Rosel ng Malabon na sumagot sa ating Love Question of the Day. At ang ating 4th winner naman ng 250 pesos na cash din, si Margie Lim ng San Jose del Monte, Bulacan na sumagot din sa ating Love Question of the Day. H2H Confessions. Sakit ng ulo nitong si Cody ang gimikera at tumador niya raw na jowa na si Neri. Imbis kasi na magkaroon ng peace of mind si Cody sa kanilang bahay, lalong hindi mapakali dahil sa kung saang-saang lupalop na raw gumagala itong si Neri. Dumadayo na para
para gumimik at para uminom-inom. Pero kung minsan nga raw, alanganing oras na kung magpasundo itong si Neri kay Cody. Dahilan para maapektuhan na rin ang pagpasok niya sa trabaho. Pero si Neri nagawa pang questionin ang kanyang boyfriend na si Cody kung legit pa rin daw ba ang nararamdaman nito para sa kanya. Ang pakiramdam daw kasi ni Neri, hindi na raw kasi ma-effort itong si Cody sa kanilang relasyon. Aba, yung pang laging wala doon sa kanilang bahay, yung lagi pang naggagala ay siya pa ang siya pa ang nagrereklamo. Mga kapatid, ano masasabi nyo rito? Medyo nahihirapan lamang po tayo sa pag-contact talaga dito kay Cody. Kaya naman sa ngayon ay kausapin muna natin itong si Lloyd ng Marikina. Paring Lloyd, magandang tanghali sa'yo. Yes po, magandang tanghali po sa inyo po. Pati po sa mga nakikinig po sa True FM po. Yun. 92.3. Salamat, Lloyd. Apo, ma'am, sir, ang mapapayo ko lang po is, wait lang po. Nako. Miyak si Dave. Dede yata yung bata. Naiwanan ko yung pinapanood po niya. Okay. Sorry po. Sige. Okay, ang may papayo ko po is, para sa akin, kausapin niyo yung girl kung ano po talaga ang talagang true na nararamdaman niya ng girl sa kanya. Aha. At para sa akin, kung nasabi na po ng girl yung kung ano yung nararamdaman niya, di ba? Nag-usap-usap na po sila kung ano po yung ay para sa akin, wag po muna siya maniniwala kung ano po yung sasabihin niya. Kasi pakiramdaman po muna niya yung kung ano yung sinasabi ng girl, ay kung ano po yung nararamdaman ng girl, kung ano po yung pinapakita ng girl sa kanya, kung ano po yung mga yung bang mga kinikilos niya. Kasi minsan, madali lang po kasi sabihin na mahal kita, ganyan. Madali lang sabihin na totoo yung nararamdaman niya. Pero yung ikinikilos. Yung kinikilos po, yun po. Because action speaks louder than words. Yun nga po, doon po tayo maniniwala. Yan. Sa ganun po, action speaks louder than words. Yun. Pero ikaw ba, Lloyd, kapag ka ganyan ang babae na laging siya nagtatrabaho ka, siya naman yung laging wala sa bahay, hindi kayo nagpapangita. Tapos siya pa yung magtatanong na hindi ka na nag-e-effort sa relationship natin. Anong maiisip mo rito? Ano ang dapat mong gawin? Para sa akin po is kung wala pa kaming jowa or kung wala pa kaming anak or kung wala pa kaming kahit anong na responsibilidad na kagaya ng mga anak, ganyan po. Gusto pang gumimik, gusto pang uminom. I-let go ko na lang po siya kung gano'n po para sa akin. Kasi parang hindi pa siya handa na harapin ako na gano'n Parang hindi pa siya handa na harapin ako bilang boyfriend or jowa. Hindi pa kaya magseryoso. Kasi wala siyang time sa iyo Ang time lang niya is inom lang, nakikipag sa iba, gano'n. Diba? Ayan. Doon muna siya. Kung hindi ka pa nagsasawa sa kagigimik mo, hindi ka pa napupuyat, hindi ka pa napapagod, diyan ka na lang muna. Hindi mo kailangan ang kiss ko. Ang kailangan mo yung case ng beer mo. Ang kailangan po talaga is time po talaga. Time, Time po talaga. Time sa katiwala. Yun po. Alright. Yan po talagang puhunan sa isang relasyon. Yan, yung time. Para mag-grow po kayo. Pagka hindi umubra yung time, divide na. Hindi na kinaya ng time. Divide na kayo. Wala na talaga. Na po. Kung walang time, ibig sabihin, hindi siya interesado, hindi siya masaya sa'yo kasi masaya siya sa ibang tao. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Lloyd ng Marikina. Taga saan ka dyan sa Marikina? Sa Concepcion 1 po. Sa 1 ba? Magkalapit lang tayo dyan, ha? Sige. Magkakitaan na lang tayo dyan. Kalabitin mo na lang ako, ha? Kapag nagkasalubong tayo. Thank you so Sige, maraming salamat po. Thank you very much, Lloyd, sa iyong pagtawag. Okay. Thank you po at maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyong station. 92.3 True FM.
Yun, thank you so very much. Ang aking kababayan na si Lloyd ng Marikina. Ayan, at syempre, oo, eto ha, sabi ni Clark Lucas, ito na lang yung nasabi ni Clark Lucas dito sa ikinwento nga ni Cody ng Pampanga. Ay, iba rin. Siya na ngayon lagi nasa labas, siya yung laging gumigimik, tapos siya pa yung may sinasabi na, hindi ka na nag-e-effort sa relationship natin, Cody. Loko, anong nangyari sa'yo? Hindi kaya lasing yan nung nagkausap sila? Ayan, pero ito ha, ang maipapayo ko na lamang talaga dito kay Cody at kay Neri, ano ba ang inyong mga priorities sa buhay? Si Cody kasi, ang ating caller nga sana na makakausap ay nagpe-prepare na para sa mas maganda nilang kinabukasan. May hanap buhay, hindi na nagpupuyat, hindi na nagigigimik. Pero itong si Neri, kung gusto mo pang gumimik, katulad ng sinabi ng ating caller, ng ating kapatid na si Lloyd kanina, kung dyan ka muna, masaya, wala pa naman tayong anak, dyan ka na muna. Gusto mo pa mag-enjoy na mag-enjoy sige na. Ganyan, gimmick-gimmick na lang muna. Pero kung gusto mo na magseryoso, halika, ayusin natin ito. Ito, last caller natin, si Jessa ng Quezon City. Jessa, magandang tanghali sa'yo. Hello Jessa. Anong masasabi mo dito sa kwentong ibinahagi ni Cody sa H2H Confessions? Kung ako sa kanya, tapos paulit-ulit na gano'n yung ginagawa ni Ate Girl, hiwalayan niya na po. Kasi baka mamaya in the end, siya na po yung makahamak. Ayun nga. Okay, sige. Wag nang patagalin, ano? Kapag ka gimmick lang ng gimmick ang gusto. Basta gumimik lang siya ng gumimik, wag lang manghihingi pa ng pera pang gimmick. 'Di ba? Kaya Cody, isa pa 'yun sa masakit Baka sa iyo pa inihihingi yung panggimik tapos ikaw pa tatanungin, hindi ka na nag-e-effort sa akin. 'Di ba? Nakakainis naman 'yun, Jessa. Tama? Tama po. Tama. Okay. Ito, sabi ni Charlene Enriquez, siguro na maghanap na siya ng iba. Itong si Cody. Shoutout po sa ate ko nanonood sa Channel 19 sa second floor sa kwarto sa pagkaka-test broadcast natin. Thank you so very much, Ayan, at syempre si Trina Loresca, sabi niya, minsan takot tayo sa sarili nating multo Ayan, yung pagkukulang natin na ibinabato natin sa iba para may masisi na lang tayo. Si Alma Aranillo, sabi niya, ay nako, si Neri pa-victim. Ganon. Ayan, pero sa pagkakataong ito mga kapatid, dyan na nga po natin tatapusin ang ating H2H Confessions. At syempre, pamimigay na nga po natin ang ating fifth winner ng 250 pesos na cash kay Jessa ng Quezon City. Ayan ang ating H2H Confessions caller kanina. Swerte naman. At syempre, ang winner naman ng ating Sulit TV box ay si Flor de Liza Malik Casquero ng Marilao, Bulacan. Congratulations sa inyo mga kapatid. Papaano, araw-arawin nyo lamang po ang pagtutok dito. Hindi lamang po mga premyo ang inyong mga mapipitas, kundi mga aral din sa buhay na maaaring hindi mo man magamit ngayon. Sa mga susunod na panahon ay pwede po ninyong pakinabangan. Diba? Yung mga pagkakamali, mga pagkukulang na mga malalakas ang loob natin mga kapatid na nagbabahagi ng kanilang mga kwento rito ay pwede po talaga nating kapulutan ng aral. Basta ang ating usapan araw-araw ay laging heart to heart. Dito sa 92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy.